The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was passing through a field of grain on the Sabbath, his disciples began to make a path while picking the heads of grain. At this the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" He said to them, "Have you never read what David did when he was in need, and he and his companions were hungry? How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priests could lawfully eat, and shared it with his companions? Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. That is why the Son of Man is Lord, even of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If we are to open our heart to the Lord, ano kaya ang makikita ng ating Panginoon sa kaibuturan ng puso natin? Makikita kaya niya kabusilakan o kabutihan, o di kaya makikita niya galit, pagkamuhi, o di kaya inggit sa kapwa? Ano kaya? Magandang tanong po yan, at yan po ang bahagi ng ating pagninilay. In the first reading, while it is all about the choice of David as the next king of Israel, replacing Saul, may binanggit po doon ang Diyos nung isa-isa ay niline up yung mga anak ni Jesse. Una, isang matipuno na anak, hindi yan. Meron pang sinunod, hindi yan. Tapos sinabi ng Diyos, hindi ako tumitingin sa appearance. Ang tinitingnan ko, puso. So ito ho ay hindi lamang isang pagninilay na nakuha natin kung kani-kanino lang, kundi ito ay galing mismo sa sinabi ng Diyos in the first reading. The Lord sees the heart, not just appearances. And so that question, I think, is very existential insofar as our relationship with the Lord is concerned. We do not please the Lord by mere appearances. We do not please the Lord by external appearances. We do not please the Lord by the beautiful clothes that we wear. We do not please the Lord by the perfume that we spray on our bodies. We do not please the Lord by the makeup that women wear. We do not please the Lord on how pleasing you appear to your fellow men. But man pleases the Lord for what is in his heart. Ano kaya ang nasa loob ng puso natin? At yun ang nakikita ng Diyos. At yun po ang na-appreciate ng Diyos. Dadagdagan natin yung pagninilay kung sakali na ang nasa puso natin ngayon, poot, kawalan ng reconciliation, sense of reconciliation, ando dun yung inggit, I think it is high time for us to wipe them away and replace them with peace, with forgiveness, with love, at higit sa lahat, yung pagmamahal na yan, hindi lamang pagmamahal sa kapwa, kundi lalong-lalo pagmamahal sa Diyos. Pero paano natin ipinapakita yung pagmamahal sa Diyos? Sa iba, pinapakita, araw-araw nagsisimba. Meron silang mga devotional practices. Pero ang reminder sa atin, ang pagmamahal sa Diyos ay higit na nakikita kapag tayo ay naglilingkod sa kapwa. Sa makatwid, ito pong si David, nakita ng Diyos na meron itong sense ng pagmamahal sa kanyang kapwa, kaya siya ay pinili upang pamunuan ng bayang Israel. Siya ay patpatin, hindi po siya matipuno, katulad ng kanyang mga kapatid, pero nung tinura ng Diyos na nakikita niya ang puso ni David, ito ay nangangahulugan na na-sense niya
na si David merong pagkalinga sa kanyang kapwa. Si David ay shepherd. At bilang pastol, ipinakita ni David ang dedikasyon niya sa pag-aalaga sa mga hayop. Pero ang susunod niyang misyon ay hindi na pag-aalaga sa hayop, kundi pag-aalaga sa mga Israelita bilang kanilang hari. God sees the heart of David, and it is a heart that loves Him, and it is a heart that is willing to serve the people of Israel. Sa pagtatapos po ng ating pagninilay, balikan po natin muli ang tanong, kapag bubinuksan natin ang ating puso sa Diyos, ano ang Kanya makikita? Kung sakaling hindi kapuri-puri ang makikita, panahon na para ito ay iwaksin natin upang mapalitan ng totoong pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Amen.